Alleluia, 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 Alleluia. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Kung susumahin natin, kung titignan natin, parang napakababaw. Pero magpahanggang ngayon, pwede itong itanong sa atin ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Ano bang pinag-uusapan ninyo? May kabuluhan ba ito? Makakatulong ba ito sa inyo? Kadalasan hanggang ngayon, ang ating pa ring tinitignan, sino ang pinakadakila, sino ang sikat, sino ang kilala, sinong mas may kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, sinabi rin ni Jesus kung ano ang mas importante sa mata ng Diyos. Kung gusto mong manguna, ikaw ang magpapahuli at maglilingkod sa kapwa mo. Ganon ang dakila para sa mata ng Diyos. Ito ay isa sa mga paradox o kabalintunaan bilang Kristiyano. Ang isa pang halimbawa ng isang paradox o kabalintunaan ay parang yung isang butil ng halaman, no? Kailangang mamatay para mabuhay. Ganon din sa atin. Kailangan mamatay tayo sa kasalanan para mabuhay tayo bilang mga anak
ng Panginoong Hesus, anak ng Diyos. Ito yung mga kabalintunaan, akala'y kabaliktaran, no? Kung gusto mong ikaw'y pagpurihan, kailangan magpakababang loob, no? Ganun po ang buhay Kristiyano. Hindi po madali, pero sinasamahan tayo ni Jesus. Parati tayong tinutulungan at ginagabayan, no? Siya ang tunay na naglilingkod para sa atin. Kaya po, kailangan natin siyang tularan. Biruin niyo po bilang mga alagad, pinagtatalunan nila kung sino ang dakila sa kanila. Pero para sa atin, pwede nating sabihin, mga alagad na nga kayo ni Kristo eh. Nambuhay kayo kasama niya, mahigit ng 1 taon. No? Nakasama niyo, nakapiling siya. Tayo, hindi natin siya nakapiling ng ganong kahabang panahon. Pero sa pamamagitan ng Eucharistia, nakakabahagi tayo. Natuturuan niya tayo at nagagabayan niya tayo. At muli ngayon, muli niya tayong pinaalalahanan na para sa mata ng Diyos, ang importante ay maglingkod sa kapwa. Kung gusto mong mauna, ikay magpapahuli at magsisilbi sa iyong kapwa. Naway matutunan natin ito at ating gawin araw-araw upang tayo'y maging dakila sa mata ng Diyos. Amen.